Paggawa ko ng DIY na solar. So, hindi pala lahat dapat is well calculated pagdating sa solar. Hindi ka pwedeng basta-basta lang. Kasi nga, may mga high current tsaka may electricity. By the way, this is not a sponsored video, pero ito is yun yung first inverter ko. This is the POW-MR. Although maraming nagsasuggest na SRNE, bilhin mo, DIE, DE, or Solis. So, yun, malalaking brand. Pero Empower is, first inverter natin. So, experience ko, ito pala is, sa solar setup, meron tayong tatlong component na pinaka-importante. Panel, yan yung mag-harvest ng solar. Inverter, yan yung heart ng system. Dito mo i-connect lahat. Tsaka battery storage, energy storage. Kasi, kung ma-harvest mo siya, then idiretso mo sa inverter, then diretso sa appliances, tinatawag dyan, grid tie. So, grid tie. Kasi wala kang storage eh. Kaya, kung gusto nyong meron pa rin kurente pag nag-run out or off-grid, battery talaga yung kailangan, pinaka-heart ng component. So, ano yung mga pinakamahal na component dito sa setup? Depende kasi. Kasi yung calculation ko is nagbe-base pala ako sa inverter. Tapos, doon ka lang ako naglo-load. In which, number one is mali talaga yung calculation na inverter yung pagbabasihan. So, depende talaga yan sa load mo. Like, for example, you have an air condition, EV, Wi-Fi. So, yan yung i-calculate mo na load bago ka bibili ng inverter. Sa akin, bumili ako ng inverter. So, ano yung nabili ko? 12 volts. Tapos, 2,000 watts. Or 2 kilowatt. So, yun, 2,000 watts. Bumili pa ako ng battery agad. Kasi 12 volts eh. So, imamatch ko sa system. 12 volts rin. Tapos, malaki yung battery yung binili ko. 314 ampere hour. Okay? 314 ampere hour. Yan. Tapos, panel ko. Tatlong 650 watts. Anong total? 1,950 watts. Ano yung voltage? 150 volts. Okay? So, ganito pala yung concept. Safety first. So, malaki yung binili ko na wire dito, battery. Nasa 25 or 50 ba yan? 50. 50 mm na battery. Sakto. Yun yung recommended sa manual. During full hours. Sus! Ito pala, nag-generate ng mga around 1,800. During alas 2, alas 3. So, 1,800 divided by 150. So, yun yung current mo dito. Dito sa DC. Papasok. Yan yung current. Ano yan? Calculate nga. 1,800. Wait lang guys. Kasi hindi tayo nakapag-prepare ng materials. 1,800 divide 150. So, 12 amps. 12 amps. So, meron tayong breaker dito. Okay lang. So, lahat ng components pala, pag nag-build ka ng solar, lahat ng termination, may breaker. So, yan. Breaker dito, 32 amps. Okay? Dito, 1,800 divided by 12.
1,800 divide 12. Or may loss kasi yan eh. So, 1,000, lagay natin 1,600 divide 12. So, 130 amps. Sakto yung battery cable ko. Kaya, mataba pero mainit. Buti na lang, hindi siya natunaw. Kasi ang laki pala ng current charging. Although, LiPo 4 ito. So, merong battery management system. Meron ding MPPT. So, naglilimit siya ng charging. Pero, hindi ko talaga pala na-maximize yung system ko. Dahil sa malaki yung panel ko, maliit yung battery voltage. Kaya, crash out. Okay? So, ito yun. Na, mingi tayo na, ito, gumagana yung inverter. So, okay naman. Okay siya. Nagamit ko talaga siya. Then, yun pala, when I calculated, inefficient pala siya or sayang yung loss kasi malaki pala yung panel ko na provision. Then, yung system limitation. Ito. Kaya, nag-recalculate ako ulit. No, kasi tayo mahilig mag-DIY. Tapos, engineering. Make sure lang na sakto yung mga mga wirings pala na ginagamit nyo para safe tayo. Tapos, yung load natin, sakto rin yung breaker. Kaya pala, tingin ko, napaka-laki pala ng panel na 3 by 650 watts. Kung ganito lang kaliit yung inverter tsaka battery mo. Kaya I realized 2 hours pa lang na full charge na. Something's off. So, need to recalculate. Need to adapt. Kaya, nag-move. Ayun. At charge ko pala, wala pa tayong EV, electric vehicle. So, kung meron tayong mag-sponsor dyan, paano dyan? Move natin. Then, have it. So, this is my old system. Nagamit ko siya last quarter of 2025. So, yung learnings, sinare ko lang para yung kable dito, yung breaker, tsaka yung pagbili ng panel. Hindi kayo basta-basta magbibili ng malalaking panel, tapos ang lilit pala ng inverter. Kaya, need to consider that. And also the load. Okay? Para at least, safe tayo. Then, yun. Panel to inverter, ano yung current? DC. So, malalaki yung PV cable, photovoltaic cable na gagamitin nyo. 12 amps. So, kaya 30 amps or 50 ampere. Mas better. So, 30 ampere na MC4, that would be good. MC4, yun yung connector ng panel papunta sa PV cable. So, yun yung tinatawag natin. Then, breaker rin dito sa gitna. Tapos, dito sa battery, kailangan mo talaga ng malalaki. Kaya sinasabi nila, the lower the voltage, mas malalaki yung cable mo. Kaya, wala lang akong sample, pero malaki yung cable na ginamit ko, battery from inverter to battery para mas efficient. And walang voltage drop. And makakaya niya yung malaking current. Iinit rin yan. Yan yung madalasan na challenge. Okay? So, yun lang yung learning natin na shinare. Tapos dito naman, normal kasi AC na to. AC portion. To DC portion. Kasi yung inverter nga nagko-convert ng DC to AC. Battery DC to AC para magamit ng appliances natin. So, yun yung simple explanation paano setup ng solar. At to, kaya make sure yung mga battery nyo, LiPo 4E, merong battery management system, meron ding temperature. Kaya ito yung pinaka-importante na i-consider.
ang daming, sinasabi, dapat nag-SRNA ka na. DE, Solis. Yung budget natin is pang, lang, ECG Solax. Okay lang naman yung, as long as malaki yung rated ko. Like, 4,000 upgrade natin. So far, goods. Hindi ko lang talaga sinistress yung inverter. So, kung meron pa kayong malalaking project, make sure na yan, i-compensate. Okay? So, see you around. So, sinare ko lang yung knowledge ko sa first build ko ng solar. Kaya, along the way, marami akong natututunan, marami akong in-exercise ko na yung pagka-electronics and electrician natin. Aside sa communication, so, yun yung mga ginagawa natin. So, by the way, meron pala akong video sa electric bike. So, panoorin nyo yun. Paano ko kinonvert? Kasi mahal ang gasolina ngayon eh. Hindi na basta-basta. So, sinacharge ko na lang siya sa solar para pwedeng pumasyal kahit saan.